Pero what you say in beach volleyball, there are certain delays as compared to, I mean, the timing. Sa indoor kasi, parang papunta pa lang sa setter yung bola, diba? You're winding up your approach na. Sa beach, medyo mag-a-adjust ka to stay in one position, tapos para makita mo kung saan isa-set. Kasi nga, may other factors. There's wind, there's ano. So, parang mag-gauge mo kung saan yung peak ng bola at dun mo siya i-contact. Kahit pa paano you wait a little bit eh. Usually, one is a blocker, one is a defender. Halos sinasabi lahat ng sa beach community, yung partnership kasi parang marriage yan sa beach I'm volleyball. about to say that. Yeah. Kailangan. Ang turing nyo sa isa't isa is talagang mag-asawa in a way. Kailangan committed talaga kayo. So blocker yung laging nasa net, blocking. The other one is the defender, yun yung laging nasa floor. Yes. Pero may mga dynamics na there are switch blockers sila. So Ang sarap makadepensa sa beach volley. Lalo na pag lumilipad ka. Tsaka yung nagdo-dolphin shot ka na, lalo na may 1-2 ka pa. Oo, ay, may yung mga ang ganda play pa po ng yan. transition ng galawan, Yeah. yung switching ng galawan. Yun yung pinaka-the best na feeling na may palo, makakaputo ka ng, kahit hindi na ma-explain, may mga picture ako niyan, hindi na ganyan, ma-explain yung gator mga yung picture. tawag. How about you, Doc? ako naman siguro skill set talaga at atake talaga, power talaga. Yes. Hindi sobrang taas ng reach ko, pero pag itawid ko yung bola, kahit matamaan nila, lilipad eh. One thing na nakuha ko lang din sa beach volleyball, yun, it's really yung the delay, yung utak. Kasi you can bring that dyan sa indoor. Yun lang yung masabi. Pero if there's like one skill, sino naman yung one partner na feeling nyo masasabi niya na siya yung best na naging partner nyo ever? Si Henry Pecanya, kapanahunan natin. Henry, So, hello. from US. Hello, Kuya Henry. And Henry talaga sobrang galing mag-set Yeah. talaga. Na kahit nagwa-one man na siya dahil sa receive ko na kung saan-saan siya Direction. tumatakbo. Pero sakto pa rin. Kahit awkward yung itsura niya, pag nabato niya, talaga walang ikot yung bola. Tapos talagang papaluin ko na lang. Ikaw, Ate Jo, syempre, Ito maraming partners. Actually, ang dami kong partners. I-credit ko sila isa-isa. Yes. Si Dame, di ba? Si DM de Montaño. Si Viola Ceballos, si Did, si Sisi, si Ate Mix, si Ate Nene, si... Baka Si may Jackie, wala hindi kayo Aisa. nag-partner? Hindi kami nag-partner ni Jackie. Mag-aaway kami. Hindi. Coach. Magaling na coach si Jackie. Si ate. Sabihin niya, ginmanang. Thankful ako kay Dame, siya nagturo sa akin ng disiplina. First discipline sa beach volley. First time ko na pagkalitan na pressure na talo kami. So after nung natalo kami, doon ko na-realize. Actually, wake up call siya sa akin. Hindi, seryoso ang partner ko. Kailangan ko mag-step up kasi inaasahan niya ako. Si Fiola, ako nang nag-guide. Parang ako na yung Dame sa life niya. So, doon ko natutunan din siguro yung patience kay Fiola na para siya i-guide, As paano a maging mentor. ate, as a mentor, naging ganun ako. Next, si Ate Mick, yun ang mga seniors ko na yun. Doon ko na natutunan siguro yung ibang perspective pagdating na sa international stage. So, na-prepare nila ako doon na ganito pala, ganito ang disiplina, ganito na pagpasok, ito na yung training. So, iba naman yung tinuro talaga. Mas binuksan nila ako sa mas malawak na mundo ng beach volley. Next partner, si Ate Aisa. Yun, yung SEA Games. Yung kakaibang experience sa beach volley. Yung bond na hindi matawaran. Diyos ko, legend yan. Aisa Maiso, idol natin lahat yan. Oo. So, yun. Idol. Idol natin lahat yan. So, yun yung kay Ate Aisa. Na until now, yung friendship and closeness namin sobrang solid. So, nagsimula yun sa beach volley. Next, partner ko, Nene Bautista. Nag-partner ulit kami na Nene. So, yun ang naging consistent ko. Anywhere naman sa army, kami talaga yung mag-partner dalawa. Ang taas ng IQ ni Nene. So, saludo ako doon. So, nakakatawa kasi, nanalo pa rin kami siya edad na to. Next partner ko si Dij. Thank you kay Dij. Siya ang pinaka-first international na partner ko na bigyan ako ng medal. So, thank you, Dij. So, si Dij. Uy, shoutout kay Dij. Dij, oo, Number sa Asian 5. Games. Uy, ang Fifth ganda. sila, no? Grabe. Nagka-chat kami, fifth. Oo, Oo, fifth. tsaka thank you sa pasalubong, Dij. Ay, ba't ako wala? Next, si Sisi. Sobrang thankful din ako kay Sisi na yung last namin na FIVB. nandun, FIVB, na nakuha namin yun. And grabe din yung alalay niya din doon. Kasi wala kaming preparation and all. So, in-embrace namin pareho yung chance, yung opportunity na binigay sa amin ng Philippines. And last SEA Games, unfortunately, hindi namin siya napanghawakan. Pero yung learnings ko na nakuha doon, and kay Sisi, bilang magkaibigan, inside and outside the court, baon-baon ko yun kung saan man ako ngayon. So, ang dami nila, ang laki ng ambag sa buhay ko. Thank you. Yes. Sa mga viewers natin, sa mga nanonood, hindi nila siguro, they're not aware na internationally, Philippines siguro is
siguro known also in beach volleyball. Ang dami ng mga tournaments. Pero kailan nyo na-feel na lumalaki na talaga yung beach volleyball community here in the Philippines? Ngayon talaga, kasi dala ng performances of both the women's and men's national team. So, shout out to them who are consistently, yearly since nabuo, training na talaga. And parang it's starting to reap the benefits ngayon na kahit papano, ang ganda na ng performances sa labas. Yung training program ni Coach Dolo, para sa akin very on point talaga siya. And nakakapag-keep up talaga tayo sa ibang bansa. And nakikita mo naman sa performances ng si Pons, ni Dij, and all the rest of the nahawakan ni Coach Dolo. So, nung pumasok ako doon, hindi ako ganun nahirapan kasi very flexible din naman talaga sila, si Coach Dolo. Even Coach Dolo, ang galing niya humawak talaga ng team. So siguro kaya ganun na nakapag-keep up na tayo, nakakasabay na tayo sa international stage. Kasi sa beach volley din, paulit-ulit mo lang din sila makakaharap, di ba? Parang mag-friends na din kayo. Friends, kasi diba? paglabas sa court, magkakaibigan kayo, or even nga nag-aantay kayo ng games. Yung culture. Oo, yung parang, Community yeah, talaga. exactly. Kaya minsan nagpa-flashback sa akin, what if kaya nung 2012, nag-start na kami ni Nene ng time na yon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, feeling ko kaya namin eh. Kasi nung nag-team up kami ni Nene, natalo namin yung number 1 team ng Indonesia nung first ever team up namin. So imagine yung preparation namin, 1 month lang siguro that time. So nag-expect na kami during that time, nalalago na siya. Pero siguro, nag-ano talaga yung mga bagay-bagay sa best time. Yeah. So ito yung time nila si Pons, nila Dij, na like what I've said na, kung nag-start earlier during that time, siguro madami ako na exposure na nangyari, ganito nangyari sa career ko. Pero alam mo naman, hindi siya regrets actually. Timing din talaga. And thankful lang ako din na nakabalik ako. Nabinigyan ako ng Philippines ng opportunity, another opportunity na makabalik ako bago ako mag-retire sa beach volley. And thankful ako kay Sisi, kay Pons, kay Dij na open arms nila akong welcome. Kasi doubtful ako makabalik eh. Kasi nung time na yun, after ACL injury ko, hopeless na ako. Ay, hindi na ako makakabalik sa dating form ko. Coach, kaya ko pa ba? Kasi once na hindi ko na kaya, open ako na palitan niyo ako. Kahit practice player lang ako dyan. Willing ako tumulong para sa Pilipinas. Naglalaro tayo para sa Pilipinas. Kahit alam mo niyo yun. Yes. Wala tayong hinihingi. Yes. Oo, wala tayong hiningin kapalit. Just to serve lang the country na naglalaro tayo sa sports na love natin. That's why it's an unfinished business for me na kahit naka-participate na ako sa other international tournaments, but it's still, nandun pa rin yung thought na it's not official tournaments. Iba pa rin pag makapaglaro sa World Tour in an official tournament, you get international points. Yeah, So that's the unfinished business side of me na hanggat kaya pa ng katawan, I'll do it. Kayang-kaya pa, Doc. AJ. So that's why a lot of my decisions right now, although not directly, nandun yung consideration na, okay, I'm doing this to open up opportunities for me to pursue that, na magawa ko siya full-time. Like, I'm not saying na ayoko na mag-work with my current job as a doctor, but there's that unfinished business side of me as an athlete eh. Hindi ko talaga mahihiwalay yung pagiging athlete Ang galing. sa akin. Ang unique ng story mo talaga. And I think the story of Doc AJ, very inspiring na even if you have your love at first sight in indoor volleyball, you can also have another, ano bang term? Ano bang... Ayoko ng mga ganyan-ganyan eh. Pero kasi I feel like nagkaroon ng growth din talaga yung volleyball in the Philippines. And Exactly. alam mo yan, yung beach volleyball is also part of the Nakilala. community. And nakilala we yung want. beach volleyball. Kasi usually basketball, indoor volleyball. Pero ano pa yung sa tingin nyo kailangan para mas maging aware ang ating mga kababayan para mas panoorin at supportaan pa yung Philippine beach volleyball? One thing that's lacking for now is an actual facility that makes it accessible to people. Kasi like indoor volleyball, kaya siya very popular kasi nakikita nila yung idols on TV. Yes. And they themselves can play indoor volleyball anywhere. Yeah. Better kung magkaroon tayo ng talagang facility that caters to beach volleyball. Gawin na natin indoor kasi one of the challenges is to get Filipinos out in the sun kasi ayaw umitim. So gawin natin indoor kasi iba talaga yung experience na, like for example ako, nakikita kita sa TV as an indoor player tapos magagawa ko siya in an indoor court. Gagayahin ko yung mga moves ni Alyssa Valdez. So that builds the fan base na wala pa talaga sa beach volleyball. As beach volleyball
players, ano yung mga, siguro, paying it forward na gusto nyong mangyari or to give back to these kids? Ano yung mga programs or activities na gusto nyong iparamdam or ihatid sa ating mga aspiring young athletes? Ako? Sasama-sama ako kila Bea. Hindi actually. Magtatayo ka talaga ng beach volleyball. Actually, yun talaga. Teka lang, paano mag-produce ng ano? Actually, in-invite ako nila Ate Chara, na Bea, na mag-put up sa Iloilo, sa Guimaras, na gano'n. Actually, doon na yung direction na nakikita ko sa sarili ko pagdating ng araw. Kasi hindi na tayo bumabata. So, kailangan magkakaroon tayo ng purpose. And right after volleyball indoor, anong magiging purpose ko sa life? So, ako kasi parang na-realize ko sa journey ko sa volleyball, sa career, hindi talaga ako kailangang mahiwalay sa volleyball. Parang siguro sa ngayon, hindi ko pa siya iniisip. Yes, kasi you wanna enjoy it. Yeah, I have an first. unfinished business pa as an athlete, Yes. not yet as someone who will leave my legacy. Kasi gusto ko muna may mapatunayan kahit papaano dun sa actual beach volley sport. Although, pag magkakasama naman kami nila Bea, nila Charo, napag-uusapan na yan parang in the future, what could be our plans for it. Yun nga, si Bea, madalas ko makausap, facility talaga. In our lifetime, at least ma-experience namin na maging accessible and popular yung beach volleyball to the general public through a facility. That is our Goal. That's our goal talaga. Goal natin yan. It's for the sa volleyball community naman.